guys! Welcome back to my channel, and for today's video guys, i-share ko naman sa inyo tungkol yung sponsored travel para sa may mga foreign partners or marriage ganyan, or anything na relationship sa mga foreigners sa ibang bansa, international. So noong nakaraan guys, in-explain ko sa inyo yung solo traveler para sa isang tao lang naman, 'di ba? Kaya nga solo, 'di ba? Solo traveler. So yung in-explain ko dun guys ay medyo same pa din dito sa sponsored, pero madadagdagan lang guys yung requirements. So bago tayo mag-start guys, pwede nyo panoorin yung mga tutorials ko, yung mga vlogs ko, or anything na sa YouTube channel ko para updated po kayo. And don't forget to subscribe guys. And kung gusto nyo malaman yung about sa solo traveler ay i-click nyo na guys yung memoirs vlog or sa playlist ko, or visitahin nyo guys yung YouTube channel ko. Meron naman guys na title doon, yung Philippine Immigration, yung solo travelers, and binigyan ko din sa vlog na yun yung tips. So bago tayo magsimula guys, subscribe to my channel, and you can comment down below guys yung mga suggested nyo pang vlogs or anything about tutorials, and para malaman nyo din guys kung ano yung mga kailangan. So let's start. So disclaimer lang guys, bago tayo mag-start ay itong share ko sa inyo ay base lang po sa mga napapanood ko online din, or nababasa ko online, or minsan sa mga tinatanong ko din sa mga YouTubers na nagta-travel kasama yung mga foreign partners nila, or marriage, or may relationship nga sila sa mga foreigners. So ang una guys, syempre hindi pa rin nawawala guys yung passport. So kailangan guys yung passport is valid 6 months. Dapat 6 plus pa yan guys, para hindi pa tayo ma-upload. Para pag nandun na po tayo sa immigration ay tatatakan na lang po nila yun agad kapag kompleto nyo po ang requirements na itong babanggitin ko. So yung requirements number 1 is yung passport. Syempre kailangan nyo guys gumawa ng passport. Meron naman passport pwede ka naman mag-appointment online ng passport. Tapos sa visa din guys, meron din visa na online din. Meron din mga e-visa online kung saan man kayo gustong pumunta. And yung pangatlo naman guys, pag pumunta na kayo sa airport ay magbabayad kayo ng travel tax, or ayan guys, travel tax. And kailangan din kayo may sign in sa e-travel. So meron naman yan guys lahat sa online, no? Pero guys, kasi yung iba gusto nila sa harap-harapan talaga para ma-scan nila, or ma-confirm talaga na nagbayad, na meron sa kanila yung pinagbayaran nila. Kasi kahit nag-ano ka guys sa online, is kailangan nyo pa rin guys itanong sa mga sa travel tax para ma-scan nila yung QR code siguro yung nakaano doon, or pakita nyo lang guys sa may mga information ganyan kung natanggap na diba nila, or meron kang reservation doon sa travel tax line, or nakabayad ka na. So yun yung pangatlo. So yung pang-apat naman guys ay para to sa sponsored, may mga partners, ayan, mga foreign partners pero hindi pa married lang, mga relationship lang, may boyfriend, girlfriend, ganyan. Kailangan nyo guys ng affidavit of support, kasi sponsored siya. Ang nakalagay nyo sa affidavit of support is yung ano nga ba yung susuportahan niya sa'yo. Parang pwede naman guys invitation letter, sulat niyo yung pangalan niya dun guys, kung ano yung mga kailangan, yung kakailanganin mo ay sasagutin niya, yun, i-spend niya guys sa'yo. So dapat yun sa invitation letter is yung pangalan ng sponsor, kung ano nga ba ang sponsored niya sa'yo, kunyari hotel, ganyan, or sa bahay ba nila, or anything guys, or sa sasakyan, ganyan. Basta guys may notarized ng embassy nila sa India, Philippine Embassy sa India, and or sa atin, sa Philippine Embassy natin. Pag hindi kasi na-notarized guys, ma-upload ka po. Ibig sabihin guys, hindi ka po makakalipad. And kapag na-upload ka guys, kailangan nyo guys gawin yung mga sinasabi ng immigration sa inyo, yung IO, no?
Yung IO kasi ang magsasabi kung ma-upload ka, offload ka, or papasa ka sa mga requirements nila or mga interview questions sila. So, yun yung number 4 na siguro. 4. So, yung number 5 guys ay kung visit naman ang iaano nyo, visit. Ang visa ay kailangan nyo siguro guys ng CFO, lalo na guys sa mga first time travelers na with sponsored or with foreign partners. Kasi pag first time guys ay stricto sila guys sa requirements kapag first time traveler po kayo as kapag in-sponsor po kayo ng foreign partners nyo. And yung number 6 naman guys is kailangan nyo guys ng bank statement siguro sa kanya and sa ikaw para pag may emergency ay planado lahat. So kapag kahit marami kang requirements guys, kung kulang ka man lang isa or dalawa ay ma-upload ka po. So guys, kapag employee naman yung sponsored nyo, kailangan guys ng certificate ng employment niya and letter of absent. And yun lang guys, kapag employer yung sponsored nyo, kung may work, kailangan yun guys as a proof na may trabaho siya and as a proof na pwede kanyang financial stable. So yun guys, no, yung mga hanapin ng immigration kapag yun yung mga importante nga hanapin ng immigration kapag sponsored po. So yung number 1 is passport, yung visa nyo, yung CFO nyo kung applicable man, depende kasi yan sa IO. Tapos yung affidavit of support and yung invitation letter dapat naka-notarize po sa embassy ng India or dito po sa embassy po ng kunyari ng India or embassy po ng saang bansa yung sponsor ninyo. Tapos yung kung employer naman siya, kailangan ng certificate of employer, letter of absent, and yung bank statement din niya guys. And dagdag ko din guys yung proof of relationship ninyo, i-print nyo po yun guys. Kung di pa kayo nakikita, mag-screenshot kayo guys ng conversation nyo or mga video calls nyo, and kapag nakita naman kayo, i-print nyo lang guys yung mga pictures nyo together as a proof guys na talaga may relationship kayo. Tapos yung panghuli naman guys is huwag kakalimutan guys, no, kapag mag-travel with sponsored man tayo or marriage man yan, ganyan, kailangan po ang mga sagot natin sa immigration ay consistent po, dapat po ay tama and wala pong maraming salita sa basta kung ano yung mga tinatanong sa inyo ng immigration ay sagutin nyo lang ng tama and dapat honest po kayo. So yun lang guys, no. Meron pa ba akong idagdag? Basta yun, pag sponsored kasi guys is stricto po sila, lalo na pag first time nyo po makikita, and may mapapanood naman kayo guys yung mga ibang experience talaga guys, kasi sa ko guys is based on sa mga tinatanong ko din sa mga YouTubers na sponsored. And wag yun din kakalimutan guys yung kailangan ng vaccine or yung yellow card na tatawag nila kung mataas ang COVID sa kanilang bansa, no. Dapat guys is may ano pa rin kayo guys, parang backup na kung sakaling tanongin nyo kung COVID na vaccine na kayo guys or kompleto kayo sa vaccine tsaka sa booster. So yun lang guys, kapag kasama nyo man ang sponsored nyo or hindi guys, basta kapag kompleto po kayo sa documents and masasagot nyo ang mga tinatanong immigration ay hindi po kayo ma-upload and makikita nyo na ulit ang isa't isa. So yun lang guys, no. Kapag may tanong kayo guys is comment nyo lang down below, no, and share nyo din guys yung experience nyo kapag naranasan nyo sponsored para malaman din ng ibang tao o yung experience ninyo, or kahit upload man yan guys, share nyo guys sa comment section. So yun lang guys, don't forget to subscribe to my channel, and that's it guys. Thank you guys for watching. Bye!